Yo, another day, another tattoo session. At ito ang bossing natin, nagbabalik para tapusin tong full sleeve niya. At ito yung design na napili ng bossing natin. Isang nakakatakot na naman na pyesa at isang napaka-details. Pero bago yun, hindi natin makakalimutan na i-shoutout si Ink Positive para sa stencil primer namin. Higanap ka ba ng stencil na kapit? Kay Ink Positive ka na lumapit. Din dati, gumagawa lang ako ng ghost line para may iwasan ko maburahan ng stencil. Dahil sa napaka-details ng pyesang to, sigurado, hindi dapat ako maburahan. Hindi, magiging dahilan yun para mahirapan ako. Magiging isa sa reason yun kung bakit masasaktan ng sobrang bossing natin. Kaya yung paggawa ng ghost line, napaka-importante para sa mga ganitong pyesa. Para kahit anong punas man ang gawin mo, hindi ka mag-aalangan. Masasakit yung ulo mo. Mawawala ang guidelines mo. Isa talaga tong pyestuhan na to sa napakasakit. Napakahirap tatuan. Sa pyestuhan pa lang ay mga ngalay at masasaktan din yung kliyente natin. Pyesang to, gumamit ako ng 23RM. 9RM para sa maliit na details. Sa liner ko naman, gumamit ako ng 3RL at saka 11RL. Titignan mo yung stencil namin, talagang parang matatagalan ka. Kaya ang bossing natin kinakabahan. Kung ilang oras ba matatapos tong pyesa na to? Pero as long na alam mo yung ginagawa mo at pagkakasunod-sunod nito, bibilis sigurado yung proseso mo. Voltage naman, gumamit ako ng 7.8. Madalas ginagamit ko yung voltage na yun kapag nasa 23RM ako. Pero kapag gamit ko yung maliliit na needle, mas binababa ko pa yung voltage ko. Sa mga reason doon, para hindi ko mabugbog yung balat. Pero kapag lumiliit yung needle natin, mas mapupush kasi ng machine yun ng mabilis. So hindi siya nahihirapan na ipasok to. So manipis lang naman yung balat dito. So yung machine na gamit ko ay Ava EP7. So powerful machine. Tapos na yung shading ko dito. Kapag gumagawa ako ng details, inuuna ko muna mag-shading. Pagkatapos noon ay gagawa ako ng pointillism para magkaroon ng texture ng shading na ginawa ko. Pero ganun pa rin yung proseso, dark to light pa rin. Gagamitin mo pa rin yung pagkakasunod-sunod ng mga tone mo. Kapag nagpo-pointillism ako, gumagamit ako ng 5.8 volts dito. So mababang voltahe para sa mga ganung style. Madali na lang ipasok yun kasi may layer ka na. Isa pa doon, butas na yung balat kaya panigurado mabilis lang pumasok yun. Dito, nagkukulay na tayo ng pula. Kung merong existing tattoo si bossing na may kulay na gano'n, kaya kailangan namin yung pula para mag-combine sila. Then dito na tayo sa puti. Sinyalis na to sa nalalapit na pagtatapos. Pero ang bossing natin medyo sumasayaw na. Pero sinabi ko yung bossing na konti lang ako magputi. Pero si bossing natin hindi naniniwala. Pero totoo yun, konti lang talaga ako magputi. Gumagamit kasi ako ng negative black and gray. Kumbaga, ginagamit ko na yung balat as a light. Kaya kapag nagpuputi ako, alas yung mga importanteng part lang. Tapos patuldok lang yung ginagawa ko. Pero huwag na natin patagalin at mag-tattoo reveal na tayo. Ito ang masterpiece na nagawa namin ni bossing. Dito kung gaano ka-creepy itong tattoo na to. Isa itong customized design. Kumbaga, lahat ng gusto ng bossing natin nilagay namin dito sa pyesa na to. Check nyo kung gaano ka-details yung natapos namin. Talaga naman si bossing sobrang saya dito. At hindi lang yan, ipapakita namin sa inyo yung mga fully healed na nagawa namin before. Wala pang 2 buwan, natapos namin tong full sleeve na to. At the day off lang ng bossing natin, ginagawa namin tong mga pyesa na to. Check nyo dito kung gaano kaganda yung mga fully healed nito. Pag sabad ng 2 yan, sobrang ganda ng healed. At check nyo rin to kung gaano ka-details tong pyesa na ginawa namin. Sobrang angas talaga ng tattoo ni bossing. Sobrang details din. Pero hindi talaga biro yung pinagdaanan ni bossing dito. Talagang chinaga niya yung sakit. Kaya kung nagbabalak kang magpatattoo bossing, mag-message ka na sa Lubao. Ikalulugod namin na makatrabaho kayo. Maraming salamat sa pagsabay mo sa tattoo session ko for today.